Alright, so good morning sa inyong lahat mga kababayan. Sabi rito ni Bato de la Rosa, ipapasupina daw po niya yung mga absent sa hearing nila. Diba? Maalala ko lang din naman po, etong um, Speaker, Senate President, si SP Escudero, nagsalita na rin siya dyan na sabi nga niya hindi siya pipirma pero meron siyang pinirmahan. Diba? Yung dalawa para doon sa Prosecutor General ba yun? Sa dalawa yung pinirmahan niya. Kaya lang, after learning na merong executive privilege na inavail etong mga iniimbestigahan nila dahil 'di ba bagamat sinabi ni PBBM na hindi haharangin ang mga investigasyon ganyan bla 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 sa pag-aresto kay Duterte about the validity, kaya lang 'di ba lumilitaw kasi na one-sided po. Gusto ko lang linawin yun one-sided naman po kasi talaga yung ginawang investigation nito ni Senator Amy Nino diyan sa usapin na yan. Ang lumilitaw pinahihiya niya yung ating gobyerno, lalo na yung kanyang kapatid. Unang-una, bakit mo po protektahan ng ganun-ganun itong si Duterte na as if ito ay walang ginawang kasalanan? 'Di ba? Wala ngang magsampa ng kaso rito sa Pilipinas dahil natatakot sa pagiging mamamatay tao niya. Hindi naman yan maitatanggi, hindi yan libelous sapagkat publicly inaamin niya yan. Under oath sa Quadcom inaamin niya yan. 'Di ba? Sa mahabang panahon, ipinagmamalaki niya yan. So, sabi nga there's a time for reckoning. And this is the time. Panahon para siya ay papanagutin. Nagkataong ganyan na siya katanda, 80 anyos na. Wala tayong magagawa hindi naman nakakapagpabata ang maaresto, di ba? Pero hindi po nangangahulugan, kung mo naging presidente, maraming nagmamahal, hindi na po pwedeng papanagutin sa batas. Diba? Paano yung mga buhay ng mga taong nawala? Yung mga nadama, yung mga talagang inosente. Okay lang yung mga yung mga talagang involved Ang problema yung mga inosente Yung wala talagang mga kinalaman doon sa kanyang gera-gera na yan. Alang-alang na lang doon sa mga tao na yon. 'Di ba? Papanagutin. Kung walang kasalanan, bakit? 'Di ba? Bakit kailangan pag mag-iinarte ng ganyan? So, ang plano nga po rito ni Bato de la Rosa, ipapasupina raw po niya. Ang tanong, pwede ba naman yung gano'n na ipapasupina niya? Alam niyo yung plano niyang yan ni Bato de la Rosa na pagpapasupina, ito yung sinasabi ni Chis Escudero. Teka. Ayan. Sabi rito, news update. Teka. Ayun. News update. SP Chis Escudero hindi pipirmahan ng supinas para sa admin officials na pinadadalo sa investigasyon ng Senado kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero binigyang linaw ni Escudero na ito ay kanyang ipauubaya sa abogado ng Senado para makaiwas daw sa constitutional crisis. Okay. Siguro, pag-usapan muna natin dito, ano ba yung magiging constitutional crisis? Diba? Take note, meron po tayong tinatawag na principle of separation of powers. Diba? So, ang inavail po ng gobyerno natin, ito na pong tong executive privilege ang kanilang inavail. Yan naman ay constitutional. Panahon pa po ni Gloria Arroyo yan nagsimula at yan po ay kinatigan ng Korte Suprema. Ibig sabihin ng kinatigan ay sinang-ayunan ito ng Korte Suprema. Okay? So there's nothing wrong na yan ay igiit nila. Sa madaling salita nga i-avail nila ng mga taga-administrasyon. Now, magkakaroon ng constitutional crisis po rito pag ipinagpilitan ng Legislative Department na ipatawag. Ayaw. Kailangan kasi po, ayaw ng executive kinakailangan po, mayroong harmonious relationship itong tatlong sangay ng ating pamahalaan. Executive, Legislative, and Judiciary. Okay, so kinakailangan po, pag ipapatawag, wala po sa kanila ang prior magsasabi ng ayoko.
tapos saka mo ipapatawag pa rin. Eh, di ibig sabihin, di ba, magkakaroon na ng constitutional issue doon. Kasi ipagpipilitan mo ng saklawan yung kabila. Oh, that is overlapping na yan eh. Or, di ba? So kinakailangan po, pumayag sila. Hindi sila mag-oppose. At dahil nag-oppose na ang Executive Department, through the letter na pinadala ni Lucas Bersamin, ni E.S. Bersamin, the little president, primus inter pares. Di ba? So, ito ay hindi naman din ito binabawi ng ating Pangulo. And therefore, legit yun, valid yun. Considered as a decision or words na rin po ng ating Pangulo. Diba? And besides, anong mahihita doon sa investigation? Yun bang mga DDS, magigising ba ang isip nila na meron pala mga batas tayong na-involve doon? Diba? May magbabago pa ba doon ang katotohanan? 15-0. Yun ang gusto kong buwagin ni i-rebat ni Aimee. Sinabi ng Korte Suprema yan. 15-0 decision nila noong July 2021 na makipagtulungan tayo sa ICC sa mga proceedings na kanilang nasimulan bago mag-take effect yung ating pagkalas sa Rome Statute. No, ngayon nag-issue ng warrant of arrest, sinasabi ng Pangulo, wala naman tayong jurisdiction. Wala kayong jurisdiction sa amin. We don't recognize your dominion over the Philippines, 'di ba? Kaya lang meron tayong obligasyon dito sa Interpol. And then yun. Oh. Kahit sabihin pa ng Korte Suprema na unconstitutional and constitutional yan, which is malayo pong mangyaring sabihin yan, hindi po mababago ang katotohanan. Kinukonsinti lang ninyo nila Aimee ang mamamatay tao. 'Di ba? Na willing naman na humarap at mahusgahan ng ICC diyan sa the Netherlands. Oh. Kayo lang yung mga masyadong maips, ginagamit niyo yung matanda sa halalan eh. 'Di ba? Para siyempre boto, paawa sa mga Filipino na hindi nakakaintindi ng nangyari because patuloy yung misleading ninyo. Now, kay Chis Escudero, hindi ho talaga po pwede. Kaya nga sinasabi niya yung pangatlo rito. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Sergeant at Arms, siyempre, hihiling yan ng tulong sa tanggapan ng PNP. Paano mo ipatutupad yun kung hindi sumasang-ayon ang executive doon? Di ba? Diyan po, yung pangatlong yan, pagka ipinus yan na magkaroon ng mag-issue, then hihingi ng tulong sa AFP para mapadampot yung mga isusupina. Nako, ay, tandaan nyo, under sila ng ating Pangulo. Sinabi na, hindi pwede, kailangan may approval niya. Diba? Wala, hindi talaga po pwede yung ganyan. Kaya ang tanong pwede bang gawin ni Bato yun? Pwede niya lang hilingin, pero hindi po pwedeng mag-materialize yan. Kaduwagan ba yung hindi pagsipot? Hindi po. Kasi una, sinipot na nila yan eh. Hinarap na nila si Aimee. Sinagot na nila yung lahat ng mga tanong. So ano pang mga tanong ang ibabato ni Aimee? Diba, bakit hindi na lamang niya ibato in public para sagutin na lamang din po nila in public? Diba, kaysa daan-daan pa dyan sa hearing na yan, na alam naman ng mga Filipino kung ano lang naman talaga yung purpose nila. Ipahiya ang ating pamahalaan. Palitawing bayani si Duterte na ang daming nagreklamo ng mga injustices sa kanya. At dapat lamang pong hayaan siyang harapin ang kanyang mga asunto. Diba? Kung walang nagreklamo rito sa Pilipinas, yan po talaga ay patunay na pagdating po kay Duterte, nagkakaroon po tayo ng failure of justice. Sapagkat, again, ang hustisya po ay hindi po dapat nakakatakot. Kundi ito po dapat ay mag-encourage pa nga at ganahan yung mga kababayan nating naapi na maghanap ng hustisya, and therefore ganahan sila sapagkat meron silang pagtitiwala, nagpapagaang ng loob nila, nagpapalakas ng loob nila ang tiwala na yan sa ating judicial system and processes. Ang problema kapag wala po, at yun po yung totoo, wala yon, we have a failure of justice or judicial system. At yan naman ay nangyari, hindi naman po sa pangkalahatan kay Duterte lang. Tingnan nyo naman, wala nang nagsimpa ng kaso sa kanya, ng demanda laban sa kanya, dahil natatakot pa rin po ang mga kaanak sa kanya. Araw-arawin niya ba naman ang mga banta-banta eh?
Ultimo presidente ng Pilipinas, kung murahin niya, ganun-ganun na lang. Pati nung anak niya, 'di ba? Lalo na yung mga bayaran nilang mga influencers nila, yung mga vloggers nila. Halatang halata yung synchronized efforts na siraan ng gobyerno at pabagsakin. So, matatakot po yung mga yan talaga na magsampa ng kaso rito sa Pilipinas. And then there's no way na rito po dapat siya litisin. Okay, paano maglilitisin walang kaso rito? E di doon sa meron siyang kaso. And again, valid naman po kasi yon. Ulitin ko lang din, kahit na mapalitaw niyo pang kinidnap yan, nasabihin niyo nga invalid under the Philippine law, ang pinag-uusapan po natin dito ngayon ay under the ICC law or rules. Okay? Nandun na siya. Alright, so iwanan natin to at pag-usapan naman po natin yung susunod.